Alright, so ito yung pinaka center ng Pasurubio. Ayan. May mga lechong manok. Very healthy ang ang local economy. Kasi mapapansin niyo ang daming may mercury drug, Cindy's, Baliwag lechon manok, Liempo, Save More, Palawan Pawn Shop. Pasurubio, strong and free. So alright mga boss, mga mama, mga sir. Bago po tayo pumunta dun sa ground coverage natin, nandito ako ngayon sa Pasurubio. Ayan, kita niyo yan, nandyan ang Baguio. Ang ganda ng mountain drop dito. Okay, nandito ako ngayon sa Pasurubio, Pangasinan. Ito yung plano na binebentang property. Nasa po ito? Nasa 50,558 square meters. Como nabawasan kasi ng kalsada, so nasa 44,000 na lang 44,000 something na lang po square meters. Alright? So wala na tayong maraming paligoy-ligoy, binebenta ito ng 500 pesos per square meter. Okay, kasama ko po yung may-ari ngayon dito. Now, ito yung kalsada, ito yung korte ng property, yan pag ganun. Yan. Yun. So para siyang para siyang letter J. Yan ang korte ng property. Alright, ito po yan, mula dito papunta yan dun. Okay? And then, itong area naman na to sa harap. So, ito po yung isang area, Ayan yung tulay. Ito naman pong area na to, nandito sa kaliwa, ito naman po yun. Ito. Okay? Nasa po siya? Nasa 37,500 square meters. Okay. Pareho pong binebenta yan ng 500 pesos per square meter. Ngayon, pwede po kayo makipag-negotiate sa may-ari kung halimbawa interesado kayo. Pwede ko po kayong idirekta sa may-ari mismo. Tapos ito, tax deed po ito, pero matagal na po nilang nasa possession nila at meron na pong plano. Ayan Alright? So, ito, title po yan. Nakita ko po yung titulo niyan. Gagarantihan ko po ang title niyan. So, there you go mga boss, mga sir. Dito tayo sa Pasurubio ngayon, Pangasinan. Layo. Galing ako sa Zambales, kararating ko lang. Ito pong lugar na to, sabi nila sa akin, is about 1.5 hours to Baguio City. Gaano po kalayo sa Manila to? Mga ilang oras? 300 kilometers from Metro Manila. Pero ang daan po nito dito na sa Tiplex. Nakadugtong na po yung Tiplex dito, di ba, sa Pasurubio. Ayun, nakadugtong na po yung Tiplex. So, kung 300 kilometers yan, mga 6 na oras ang biyahe from Metro Manila. Pero, napakalapit na po sa Baguio nito. And then, sa Dagupan, ilang oras po ito? Isang oras din, Isang oras din po sa Dagupan City. Doon ako dumaan from Zambales. Alright, so, ayun na nga po, binebenta ito ng 500 pesos per square meter. Pakita ko lang sa inyo dito sa ground ko anong meron dito. Yan. Ito yung property, magsisimula dito. Nakadikit po sa tulay. Dire-diretso papunta dun. Doon sa area na yun, may mga subdivision na po dun. Alright, yan. Ito yung tulay. Kita niyo yung backdrop, bundok, ang ganda. Kaya kapag ito dinevelop na subdivision, napakagandang lugar nito. Kasi napakalapit nga lang po sa Baguio. Now, ito yung tulay. Yan sinasabi ko. Okay. Alright. There you go. Nandyan yung property. Ito, sa side na to, at saka yun. Alright. Paliparin po natin si Chokokoy.
Ibig sabihin yan po mga puno na yan, kasama pa yan, di ba? Ay, oo. Kasama yan mga puno na yan. Ayan, ang laki ng akasya, oh. Oh, tapos may Pa nga namin yung kalsada eh. oo, may mga saging. Ang mangyayari po siguro nito kapag may buyer tayo, magpapa-actual survey yun syempre. Tapos usually ang tawad niyan kung ilan yung nabawas sa lote ng kalsada. Katawad yan. Oo. Ayan. Ayan po yung mga puno na nakita nyo sa drone shots. Kasama po yan. Pasok yan dito sa loob. Mga pusti na ito eh. May mga CCTV ah. Okay ah. Ay, nilagyan. So, yan, kasama pa po ito. Kasama pa po yan sa property nila, mga boss. Galing po tayo dun ha, yun oh, malayo na. Kumurba na tayo, no. Nakikita nyo naman yan sa drone shots eh. Yung lugar na to. Okay. Hanggang doon sa ilog na yan. Hanggang doon na daw po sa ilog yung property. Kaya ang haba ng frontage, oh, kung halimbawa i-develop itong subdivision nito, ubos ka agad sigurado itong mga nasa tabi ng kalsada. Pinasurvey nyo na to? Oo. Lahat? Ito. Okay. Kasi pumunta dito yung judge. Ito na po yung kurbadang nakita niya dun sa drone shots natin. Ano? Galing tayo doon. Alright. Now, itong property ni Kuya ay napakaganda na. Very ideal na gawing subdivision. Kasama pa to, no? Ito po. Opo, Kasama to. hanggang doon. So, ang haba na kasama yan, no? Kita nyo, meron ng kalsada kaagad, ano? Yan. Tado na yung Yung dike. dike. Hanggang saan po yung lupa nyo? Protektahan nila ito. Hanggang saan po yung sa inyo? Dito sa kabila. Nandun yung muhon. Nandun yung muhon. Itong bakod na to, iba na po may-ari niyan. Dyan. Ito na yan. Pero hindi niya pag-aari ito. Ano po yan? Inanuhan lang niya na ano. A learning site for agriculture. Nandito yung Okay. Nandiyan ang muhon. Ito yung muhon ng tax deck. Oo. Papunta na doon. Pupunta doon sa may ano. Pero ito ano lang hindi. Oo. Papunta na doon sa tinuro nyo kaninang muhon. Nandoon. Oo, nandun sa kabila. Wala yun. Okay. Pupunta tayo doon. Hindi na po, okay na po. Ayos na po tayo. Ayos na tayo dito. Para importante mapakita po natin tong kalsada. Opo. Tapos yung muhon ng kabila, yung may title, nandoon. Ito kasama po pa po ito. Kasama dito. Yun. Kasama to. Oo. Oh, okay. Punta tayo doon. Ang laki Pero pala hindi talaga. Hindi pa na-relocate ito. Mm-mm. Yung may titulo hindi pa na-relocate. Madali na lang yun, basta may titulo. Pero kasama po ito ah. Yan kasama. Oh, kasama yan. Ibig sabihin yung daan pala talaga boundary. Itong daan. Oo. Okay. Pero ito, inanuhan na ako ng kapitan na ano. Babagbagan namin ng kaunti. Sige, para lumuwang. Tama. Oo. Pabor sa inyo yun. Oo, Pabor sa inyo yun. Kasi sisimintuhin. Oo. Sisimentohin. Pabor yun sa inyo. Sisimintuhin. Kung pwede nga, magbigay pa kayo doon sa gitna eh. Para may kalsada. Sa bagay. Nakalagay sa titulo yan. Oo. Ibabawas na lang po yan. Eventually, yung makakabili po nito, vlog. O shout out na. Okay. Doon sa may baka. Kailangan ma-relocate. Okay. Nandyan po yung subdivision. Ano po yan? May bakod na yan? Kalsada yan. Mayroon, binakuran na niya. Ngayon lang ako pumunta dito. Anong puno to? Kuya? Hindi ko na alam yan. Yung ano yata yan. Lason yata yan. Lason? Mayroon pang sagat. Kaya nga ako ng content, may lalasunin ako. Dami ha. Sagat? Ano pong sagat? Yan. Sagat yan. Ano po yan? May bunga rin. Yung may puno na parang bakal na lumber. Sagat. Sagat. Yung hindi inaano. Yung pong nakikita niyo doon, by the way, yan po ay manukan dati. Manukan. Pero Wala stop operation na po yan. Wala na. Hindi na po pinayagan mag-operate ulit. Ganda ng ano dito. Wala po. Ibig sabihin pala, kuya, ito, yung makakabili nito, naka-corner lot pala talaga siya. Pag ginawang subdivision, itong area na to, yan agad ang mauubos dyan. Oo. Okay. Nandun sa puno na yun. Yung muhog.
Yan. Yung tinatayuan ni ano. Anong pangalan po ni Kuya? Jonathan. Si Kuya Jonathan. Si Boss Jonathan. Ayan. Hamburger. Ayan. Nandyan ang muhon. Boss. Okay. Oo. Nawala na yata eh. Wala na. O di ba, basta at least na ipakita natin sa mga viewers natin. May muhon dyan. Dahil nung nakaraan, ako ang nag-ano dito eh. Oo, may muhon dyan. Dire-diretso papunta doon. Doon. Doon sa may aluding na yun. Okay. Hanggang doon na sa puno. Oo. Yun. Ang lawak. Ang lawak. Mayroon lang na ano dyan sa gitna. Nasaan tayo ngayon? Nasaan yung sasakyan? Nandun. Nandun yung sasakyan. Akasya no, yung akasya na yun. No? Ah, yung may akasya na yun. Nandun yung tulay. Yun. Okay, umikot po kami pag ganun. Alright. So yan, part ng property. Yung next mo nito, may saan ang kapantay nito? Yan, yung may ano na yan. Yung ano. Ah, okay. Sa diretso yung aludig mo. Ayun, nandoon. Papunta doon. Papunta pa doon. Yung may Oo. yung mahaba na. Oo. Ah, nandun yung mahaba. Hanggang doon sa kawayan. Ah, nandun yung mahaba. Oh. Okay. Yung kawayan Ito pala, ito yung letter J niya. Ito pa ganun, tapos umikot na pa ganun. Oh, yung kawayan na yun. Okay. Saan yung kawayan? Ayun, yung patay. Yun. Ayun yung patay na kawayan na yun. Alam ko na. Nandun yung mahabang diretso na ganun. Dumiretso dun hanggang sa may... Doon sa may tulay na yun. Sa may tulay na yun, dumiretso pa ganun. Tapos, nag-letter J dito pa ganun. At tas ganito. So yung gitna nito, iba may-ari. May gitna dyan. Oo, yung isang ganun. Yung gitna, so yung gitna pala nito, iba may-ari. Pero ibibinta niya yan. Ando doon pala yun. Okay, alam ko na. Yung pala inaasikaso nila doon. Luluwangan nila ang kalsada. So, there you go mga boss, mga sir, no? Pabalik na kami doon sa kung saan kami nag-base. Again, ang property po, nasa 8 hectares yung dalawa. Yung may title, nasa 44,000 plus square meters, ano? Nilesa doon yung kalsada. And then, yung kabila, yung naka-tax deck ay nasa 37,500 square meters. So, sobra ng 8 hectares. So yun po talaga ang presyo nila, 500 pesos per square meter. Willing naman sila sa negotiation, ano po. Ngayon, kung gusto niyo makausap si sir, pwede niyo po akong kontakin. Mga sure buyer lang po hindi po tayo mag-entertain ng ahente. Ayaw niya. Okay? Mga buyers lang po ang entertainin ko. Kung buyer po kayo, interesado kayo sa property ni Kuya, yan ang aking contact details. Ano po, nandiyan ang aking Viber, WhatsApp, Globe at ang aking email address. Napakaganda po ng potential ng property. Malapit sa National Highway, may construction na po ng subdivision dito, may kalsada na, may development, may mga poste na ng kuryente. Actually may kuryente na po, tapos meron na rin pong fiber internet service provider. Ano po? Yun, very accessible. Malapit sa Baguio, malapit sa Dagupan City. About 1.5 hours going to Baguio. Dagupan City, about 1 hour. Metro Manila, 5 to 6 hours. Ano po? Very laid back ang kanyang setting. Napakaganda. Very ideal for subdivision or simply yung may mga, talagang may capital dyan. Yun nga, sabi ko, pwede nyo rin po itong i-buy and hold lang hanggang sa mag-appreciate pa yung value. Alright? So again, mga boss, mga sir, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyong oras. Till the next video. Ciao.